Ito ang mga pinakamabagsik na parusa ng Imperyong Aztec. Mula sa nakakatakot hanggang sa talagang nakakakilabot na bilang 10. Mahirap maging bata, kailangang pumasok sa paaralan, may gawaing bahay, at laging binabantayan ng magulang. Mas mahirap pa ito para sa mga batang Mexica. Sa kultura ng Aztec, inaasahan na sa edad na 4, kumikilos ka na parang maliit na adulto. Gumagawa ng gawaing bahay, nagluluto, nagtatrabaho at namimili para sa pamilya. At kahit hindi itinuturing ng mga sinaunang komunidad ng Aztec na legal na responsable ang mga bata hanggang edad 10, hindi iyon naging hadlang para parusahan sila ng matindi kapag hindi sumunod. Dinadala tayo nito sa malaking magay cactus. May karapatan ang mga magulang na kumuha ng tinik mula rito at itusok sa pulsuhan ng kanilang mga anak ayon sa batas. Karaniwan ang pagtusok ng karayom sa pulsuhan, gaya ng ilustrasyon sa lumang manuskrito ng Aztec kung saan ina ay tinutusok ang pulsuhan ng umiiyak niyang anak na babae. Mapapaisip ka na hindi naman pala ganoon kasama kapag kinukuha ng magulang mo ang cellphone mo. Lalo na kung ikukumpara sa mas mahigpit na parusa ng mga Aztec sa kanilang pasaway na anak. Naniniwala ang mga Aztec na ang mabuting mamamayan ay masipag, masigasig, masunurin at magalang. Kaya makatuwiran lang gumamit sila ng mahigpit na paraan para matiyak ang maayos na pagpapalaki ng anak. Sa matinding pagsuway, maaaring mauwi ito sa parusang sili. Magtitipon sila ng maaanghang na sili mula Mesoamerica, sisindihan ito, at hahayaan ang usok na puno ng capsaicin na umakyat sa mata ng mga anak nilang hawak sa ibabaw ng apoy. Ayon sa mga Aztec, kapag nalanghap ng mga bata ang mainit na usok, magsisimula silang maglaway at magalit, kasama ng masasamang ugali na sanhi ng kanilang pagsuway. At kung sakaling hindi kayo naniniwala sa amin, ito ay isa pa na may ebidensyang litrato o mas tamang sabihing ebidensyang pictographic mula sa mga makabagong manuskrito. Nakakamangha kapag may mga tala ang sinaunang sibilisasyon sa kanilang gawain. Pero kaunti lang ang tala mo kung mararanasan mo ang susunod na parusa bilang 8. Naging malikhain ang mga Aztec sa parusa dahil bilang semi-nomadiko, hindi praktikal ang bilangguan para sa kanila. Maliban sa cactus, tinik at sili, ayaw din nila ng pahirap. Pero hindi ibig sabihin nito na maganda ang mararanasan mo. Mas mabigat ang parusa sa mga maharlika kaysa sa karaniwang tao kapag nakagawa sila ng krimen sa kulturang Aztec. Sila ang inaasahang magpakita ng magandang halimbawa sa mga karaniwang tao. Maaaring mas maluwag ang sistema ng korte ng Aztec sa mga unang beses na nagkasala at bibigyan sila ng mas magaan na parusa. Isang grupo ng mandirigmang Aztec ang pupunta at sisirain ang bahay mo. Pagkatapos ay iiwan kang mag-isa para subukang buuin ulit ito. Mapipilitan kang tumira sa kalsada kung wala kang kakayahan. Pero may mas mabigat pang parusa na hindi nakamamatay kapag napabayaan mo ang pananalapi mo. Pang-7, napakahalaga ng katarungan sa kultura ng Aztec kaya matibay ang kanilang sistema ng korte. Ang bawat lungsod ay may sariling patakaran na pinangangasiwaan ng isang batikang mandirigmang Aztec bilang hukom. Kung gumawa ka ng pinansyal na krimen tulad ng kahina-hinalang paghiram o pagsira ng ari-arian, kailangan mong bayaran ang pinagkakautangan mo. At kung hindi mo kayang bayaran, doon na pumapasok ang parusa, parusang pagkaalipin. Kung hindi mo kayang magbayad ng pera, babayaran mo ito sa pamamagitan ng paggawa. Gagawa ang autoridad ng kontrata na gagawing alipin ka ng pinagkakautangan hanggang mabayaran mo ang utang. Mawawala ang kalayaan at pagkatao mo dahil di ka makabayad, pero di naman ito ikamamatay tulad ng iba. Sa bawat parusa pagkatapos ng ika-6, sabihin na nating ginawa mo ang pinakamalaking kasalanan. Nagnakaw ka ng baka ng iyong kapitbahay at dinala ka nila sa lokal na hukuman. Ang nakatatandang mandirigma sa inyong lugar ang nakikinig sa lahat ng detalye ng kaso at pagkatapos ay handa na siyang magbigay ng hatol. Napatunayan kang nagkasala at hinatulan ng kamatayan ng mandirigma. Walang apela, walang pagkaantala, walang sentensyang kailangang hintayin. At hindi siya tatawag ng tagapagpataw ng parusa dahil siya mismo ang tagapagpataw ng parusa. Tumatalon siya sa ibabaw ng mga upuan, tinatawid ang espasyo sa loob ng ilang segundo, at bago mo palubos na maintindihan ang nangyayari, nakakapit na ang kanyang mga kamay sa iyong leeg. Samantala, ang lahat ng iba ay nanonood lang habang sinasakal ka niya hanggang mamatay gamit ang kanyang mga kamay. Mukhang napakabrutal nito, sa totoo lang, simple at mabilis lang. Magugulat ka sa dami ng mga krimen na maaaring magdala sa iyo sa parusang kamatayan. Mula sa panlilinlang hanggang sa pangkukulam at paglalasing sa publiko, 12 ng mga krimen ang maaaring magpapatay sa iyo. Bukod sa mga kakaibang kaso, mapaparusahan ka rin ng kamatayan sa mga karaniwang krimen gaya ng pagpatay at sexual na krimen. Ngayon, malalaman mo ang ginawa nila sa mga nangalunya bilang ika-5
Isa na namang krimeng may malinaw na dobling pamantayan. Di mo pwedeng asahan na progresibo ang kulturang namuhay mula 1,300 hanggang 1,500. Ang mga lalaki ay itinuturing lamang na nagkasala ng pangangalunya kung ang babaeng kinalunya nila ay may asawa rin. Gayunpaman, itinuturing na nagkasala ang babae kahit may asawa man o wala ang kinalunya niya. Nakakatawa na pati ang lalaki ay may sala sa pakikiapid sa may asawang babae. Seryoso ang mga Aztec dito, hindi lang nila pinapatay ang mga nangangalunya. Ang mga taong nakakaalam tungkol sa relasyon ngunit walang ginawa para pigilan ito ay itinuturing na kasabwat sa krimen at lahat ng sangkot ay maaaring patawan ng parusang kamatayan. Katulad ngayon, mainit at puno ng chismis ang mga relasyon, kaya parang magtitipon ang buong bayan para panoorin ang paglilitis. Maikli ang paglilitis, at kapag sinabi ng mandirigmang Aztec na lahat ay nagkasala, saka pa lang papasok ang mga nanonood. Karamihan ng tao ay nagsisimulang maghagis, rumaragasang pagbagsak ng mga bato, tumatama sa mga nagkasala, nagpapasa at nagpapabali ng buto, magpapatuloy hanggang mamatay sila sa ilalim ng napakalaking bunto ng bato. Sobrang hindi patas ang parusa, pero sa isang kultura na pinahahalagahan ang mahigpit na pagpapahalaga sa pamilya, ang marahas na pampublikong pagbitay ay nagsilbing matinding halimbawa. Dahil ayaw ng kahit sino na mapunta sa maling panig ng lumilipad na bato, pero maraming kultura ang nagbabato ng tao. Ang susunod na malupit na parusa ay natatangi sa mga Aztec bilang 4. Ang ilan sa pinakamatitinding kapalaran ay para sa mga sundalong sumubok labanan ang hukbong Aztec, na kilala bilang ilan sa pinakamalalakas na lalaki sa kasaysayan. Malaki ang respeto nila sa mga mandirigmang malakas at marangal, kahit kalaban pa nila ang mga ito. Kaya naman ang mga nahuling mandirigma ay madalas na iginagalang sa kulturang Aztec at naniniwala silang mahalaga para sa mga ito ang mamatay bilang isang mandirigma. Minsan, nangangahulugan ito ng pagbitay sa pamamagitan ng labanan. Sa ganitong mga pagkakataon, ang nahuling mandirigma ay tatalian ng paa sa malaking bato o plataporma at bibigyan ng pamalo. Pagkatapos, dapat silang lumaban sa Aztec na mandirigma na may matalim na pamalo, na malinaw na pabor sa Aztec at mataas ang tsansang mapatay ang bihag. Ito ay handog kay Texcatlipoca, Diyos ng gabi, salamangka, kapalaran at kaguluhan. Hindi ito kabilang sa pinakamalupit na parusa dahil mataas ang paggalang ng mga Aztec sa prinsipyo ng pagiging mandirigma. Kung natalo mo ang mandirigmang Aztec, sa kabila ng kahinaan mo, malaya kang makakaalis. Sa kasamaang palad, hindi ito totoo kung mapunta ka sa alinman sa 3 pinakamalupit na parusa natin. Numero 3. Kung talagang may dahilan ang mga Aztec para kamuhian ka, meron silang perpektong parusa para pahabain ang iyong pagdurusa hanggat maaari. Isang uri ng sinaunang firing squad na gumagana sa kabaligtarang prinsipyo ng makabagong firing squad. Sa panahon ngayon, paupuin ka na may supot sa ulo at may target sa iyong dibdib. May grupo ng bihasang mamamaril na mabilis tatapos ng gawain, ngunit minsan may blanko ang ilang baril. Sa ganitong paraan, walang mamamaril ang magkakaroon ng konsensya sa pagkitil ng buhay ng bilanggo. Sa bersyon ng mga Aztec, ikaw ay itatali sa isang malaking bato at lalagyan ng puting marka sa iyong likod kung saan naroroon ang iyong puso. Ihahanda ng mga mamamana ang kanilang mga palaso at tututukan ang bawat bahagi ng katawan, pinapanalahat ang mga bahagi ng katawan mo na alam nilang hindi ka agad mamamatay hanggang sa maging parang una ng mga palaso ang iyong katawan. Kapag mukha ka ng isang tao na parang porcupine, saka pa lang bibigyan ng pahintulot ang mga mamamana na tumutok. Papanaanin ang puso mo para bigyan ka ng maawain na kamatayan. Pero teka, mas malala pa ang mangyayari sa puso mo kapag nahuli ka ng mga Aztec. Pangalawa, ang sakripisyo ng Aztec ay kawili-wili at komplikado, lalo na kung ikaw ang iaalay. Lahat ng sakripisyong ito ay para mapakain ng dugo ng tao ang masyika ng mga Diyos. Nakadepende ang ritual sa Diyos na pinararangalan. At kadalasan, bihag ng digmaan ang iniaalay. Kung gusto kanilang ialay kay Huitzilopochtli, dadalhin kanila sa isa sa kambal na piramide ng Templo Mayor, doon ka itatali sa isang bato. Bilang paghahanda sa nalalapit na pagtatagpo sa mataas na pari ng Aztec at ang paborito niyang obsidian na kutsilyo. Nabihasa na sa paulit-ulit na paggamit nito. Bubuksan ng mataas na pari ang iyong dibdib gamit ang kutsilyo habang buhay ka pa at kukunin ang tumitibok mong puso. Ihahandog ito sa Diyos ng araw at ipapadala ang iyong katawan sa Aztec na mandirigma na sumilo sa iyo. Maaari niyang hiwain ito at ipadala sa mahalagang tao bilang tributo o kainin ang parte nito para makuha ang iyong lakas at itaas ang sarili sa kulturang mandirigma. Hindi rin malinaw kung bakit, pero may mga parusa at sakripisyong mas mabigat pa rito.
Ang pagiging bihag na mandirigma na iaalay kay Tezcatlipoca o Huitzilopochtli ang pinakamasaklap. Pero wala ito kumpara sa paghihirap ng mga iniaalay kay Xiuhtocli o sa kanyang metaporikal na nakatatandang kapatid na si Huatel, na parehong Diyos ng apoy. Una, iimbitahan ka sa malaking kasiyahan bilang panauhing pandangal. Ang bait nun. Hindi maganda na pagkatapos kumain at uminom, itatapon ka sa apoy, ilalabas, tapos ibabalik ulit. Isang mapanakit na pagsubok ng matinding hapdi at bago mamatay, ang sunog na katawan mo ay hihilahin palabas ng siga. Kaya ang pari, huhugutin ang puso mo gamit ang obsidian na kutsilyo, tapos ang natira sa'yo ay itatapon sa apoy. Bakit ayaw mong makita ang mas brutal na gawain ng mga Aztec? Bakit hindi mo panoorin ang pinatay niya ang isang prinsesa at pinasuot sa pari ang balat nito? O panoorin mo na lang ito?